Ako po ay magbibigay ng senaryo kung paano po mahilentulad sa karneng baka sa palengke ang ilang bilyones na napupunta sa flood control. At kung paano po ito kinakatay, china-chop-chop at niluluto. Nagsisimula po yan sa isang proponent na kung saan ay kakatay po siya ng say 20 billion pesos mula sa NEP, BICAM, and ang program appropriation. Now, itong proponent na ito ay dadalhin niya ang 20 billion na nakatay niya doon sa mga nabanggit ko, NEP, BICAM, and program sa Region 4B. Na kung saan ang regional director doon ay isang nagangalan Mr. Gerald Pakanan, excuse me. Now, yung 10 billion, si proponent na ang gagawa ng project dahil meron naman siyang kumpanya na nagkukontrata. So, ibig sabihin siya po isang contractor. So, hindi na po natin malaman kung magkano eksakto ang kanyang kikitain doon sa 10 billion. Pero, ang estimate po, abot ng 60% kita niya, 40% na lang mapupunta sa project. Ano mangyayari po doon sa 10 billion na titira? Siyempre, kukunin po yun ni Mr. Pakanan. At yung 5 billion, si Mr. Pakanan na po ang gagawa ng project dahil meron din po siyang sariling kumpanya na nangungontrata. And of course, doon sa 5 billion niya, magbibigay siya ng 28% SOP sa proponent. Now, anong mangyari doon sa 5 billion na natitira na? Yun po ay bibigay ni Mr. Pakanan sa kanyang mga kaibigang kontraktor. And of course, again, si proponent kikita po ng 28%. Si Mr. Pakanan kikita ng 18%. Yung mga contractor, of course, kikita din yun, 30%. Alisin po natin dyan yung 7% para sa tax sa BIR of VAT. At meron pa pong 3.5% para sa tinatawag na EAO, Engineering and Administrative Overhead. Kasama po dyan bids awards committee at kung ano na pa. So 3.5%. I-add nyo po yan total, 86.5%. Magkano lang po napupunta sa project? 13.5%. Ganun po yung kalokohang nangyayari dyan sa Region 4B. Now, kunti na lang Mr. Chairman. 40% ang ibinabayad agad sa mga contractor at kay proponent kahit hindi pa po tapos ang project o kahit hindi pa gawa ang project at gagawa po sila ng mga fake accomplishment report, dinodoktor. Yan po yung example lamang kung paano po binabalasubas ang pera para sa flood control na dapat po ay imbestigahan ng committee to sa susunod po ng mga hearing. By the way, isang Ryan Altea ang nagpakilala dito kay Mr. Gerald Pakanan doon sa isang proponent. So, ibig sabihin ito, si Mr. Altea ay well-connected na ngayon po ay na-promote pa. Ang daming kalokong ginagawa, na-promote at siya po ngayon ay isang direktor sa main office. Maraming salamat, Mr. Chair.